Hello guys, ngayon ay nandito tayo sa Cavite para mag-fishing. Alam mo yung araw ngayon ay araw ng June 19 at anniversary namin mag-asawa. At dito namin naisipan na mag-bonding time kasama ang aking anak at ang aking kapatid at ang aming pastor, na si Pastor Leo, para mag-bonding time kasi mahilig po kami talaga mag-fishing. Ito ang aming a moment of unwinding. Ang mag-fishing. Kasi pag nag-fishing ka doon, mararamdaman mo yung saya, natututo kang mag-pray lalo, at saka yung divine protection ng Lord, lagi mo hinihingi, at yung pabor na nagmumula sa Diyos. Kaya nagustuhan ko talaga ang fishing kasi dito ka nagiging matyaga. Mula bata pa kasi ako talagang mangingisda na ang peg ko. Mahilig talaga ako diyan. Hanggang nung araw, nanghuli ako ng palaka. Sino nakaranas mahuli sa inyo ng palaka? Huli ng isda. Kasi nung mga 1972, mga ganyan, edad ko noon, batang-bata pa ako. Pag nakakita ako sa kanal, lilimasin ko yun para manghuli lang ng fish. Kasi noon marami pang fish talaga noon. Sa bukid, maraming palaka, maraming talangka. Dinudukot ko talaga yan. Nung batang-bata pa ako, siguro mga edad ko doon, mga ay 10 years old, ay sumasama naman ako sa kuya ko, punta sa laot para manghuli ng mga daga. Sumasama na rin ako sa tita ko para mamilmit ng mga liwalo, ng mga gurami, sa mga dulo, kung saan ako nakakarating. Kaya natutunan ko nung araw ay mag-fishing talaga. Ano man yan, palaka man yan, isda man yan, gano'n ang hilig ko talaga. Hanggang sa lumaki na ako ay gano'n pa rin. Hindi nawala yung aking passion para sa fishing. So, importante talaga, pag tayo nagpi-fishing, may dala-dala tayong sunscreen. Ayan, kaya dala-dala ko si Clara. ah Product din po natin yung sunscreen. Ako din po ang gumagawa nito. At ang kagandahan nito ay meron na siyang full foundation, water resistant, at mako-cover talaga mga blackhead, whitehead, mga melasma, puputi ka na, gaganda ka pa, at tipid talaga. Kasi may sunscreen ka na, may protection ka na, at meron ka pang foundation. Kaya yan, yan ang aking ginagawa every time na pupunta ako. Siyempre, lahat din ng kasama ko, bibigyan ko para pare-parehas kami na hindi magiging maitim o hindi madadagdagan ang mga milasma. At importante din sa lahat, tip ko lang sa inyo, magdadala po tayo ng ating sunglass kasi mainit po ang dagat at yung water ay mainit din at yung liwanag ay nagbabackflow pupunta sa ating mga mata. Hindi mo kayang tagalan ang sikat ng araw. Kaya kailangan natin ng proteksyon sa araw, sa ating mga mata, at higit sa lahat, meron din tayong hat na gagamitin para noon ay safe na safe ang ating mga face. Yan naman ang aming pamain, hipon. 500 pesos kilo niyan, pero kahit mahal, kailangan natin bilhin para naman tayo ay makahuli. Kasi pag maliit, nadudurog din, kaya malaki na lang ang pinili namin. Mula namang mumurahing hipon, 500 pesos ang hipon. Kaya bibili ka. Bili namin ay 2.5 kilo na hipon. Dahil tingnan namin, nung nakaraan daw kasi dala nila ay 1 kilo ay nabitin daw sila. Gusto pa nila mag-fishing pero wala na silang pain. Ang dami pa naman daw nagkakagat. At kaya ngayon, dinagdagan na namin ang aming pain. Kaya, ayan, kami ay pupunta sa aming lugar at may baon na rin kami mga pagkain dahil wala ka naman mabibila na sa kabitnaan ka ng dagat, karagatan. At habang nagbibiyahe kami, yung aking manugang naman ay nagbaba din ng kanyang fishing gadget na heavy duty para makahuli daw siya ng malaking fish. At nakahuli naman, ayan no, inaahon nila yung fish pero tinatanong ko kung gaano kalaki, hindi pa nila alam, pero yung paghatak nila, ay parang ang bigat-bigat ang hinahatak. Kaya nag-rescue na, call a friend na, at pumunta na doon yung bankero at yung
mga kasama namin. Ang kasama namin sa bangka ay tatlo, bale, yung isang driver, dalawang assistant, kaya bali ang laman ng bangka ay 10. Hanggang 10 lang daw kasi ang laman ng bangka, kaya kami 7. Pwede na to. At ang rent namin dito ay 5,000, 8 hours ang aming kontrata. At ayun, nahuli na fish, lapu-lapu. Kaya lang hindi ganong kalakihan. Pero masaya ang aking manugang kasi kahit pa paano, hindi na sayang ang effort niya, nakahuli siya. Hindi naman ganun kalaki, pero kahit pa paano, pwede na isang tao mabubusog na sa pagkain at pag pinrito natin yung lapu-lapu na yan. At syempre, nagsiset up na rin ang aking anak ng mga gagamitin. Gagawa na niya si Papa at saka ako. Para no, pagdating namin sa spot, ay ibababa na lang namin yung aming mga gadget para makahuli na ng fish. Kaya kami naman nagpunta dito para humuli ng fish. Ayan, hawak-hawak ko na yung aking uh, fishing gadget. At hindi ko alam kung anong laki nun, kung anong size, basta alam ko lang, sanay akong gumamit, ganun lang. Hindi ko na pinag-aaksaya ng panahon kung gaano ba ang kalaking fish ang mahuhuli doon, kung 20 pounds, 10 pounds, sige lang, kahit maliit o malaki, happy ako. Dahil pag mahilig ka mag-fishing, masaya ka. Basta makita ka lang ng tubig o dagat, happy ka na. At ang namana sa akin sa paghilig sa fishing, ito ng aking si Michelle. At buti yung asawa din niya ay nahilig na rin mag-fishing. Dati hindi mo mahilig mag-fishing yun. At napipilitan lang sumasama sa amin. Pero minsan na sinama namin siya sa School of Fish at nakahuli siya ng malaking pako. Siguro yung pako na nahuli niya mga 2 kilos. At talaga nanginginig ang kamay niya. Mami, mami, ang laki, laki, laki. Talagang tulong-tulong kami para maiahon yung pako na yon. At yung asawa ko naman ay hinahatak yung pako hanggang siya na nahulog doon sa water. Kaya sabi niya, na-enjoy daw siya mag-fishing. Ganun daw pala yung pakiramdam. Yung, lalo na pag tumitibit na, hinahatak na yung pamilmit. Hindi mo alam kung ano yung nahuli mo, kung bangus ba, tilapia o dalag. Kaya nakakatuwa mag-fishing. Nandun na lahat ng excitement. Mapapasigaw ka, mapapasayaw ka. Kaya ayan, kaway-kaway. Naturoan ko din mag-fishing to mga kapatid ko. Kahit nung araw, mahilig din niya manghuli ng palaka. Hanggang ngayon naman, nanguhuli pa ako ng palaka. Kasi sa farm, naggawa ako ng palakaan doon. Meron din kaming uh, fish pan doon, may tilapia, may hito. Pero minsan yung hito namin may kasama din dalag. Kaya sabi ko mahilig ako sa fishing. Dumadayo pa ako mag-fishing, nagbabayad din ako ng entrance. O di maggawa na lang ako ng sarili kong palaisdaan. Kaya ayun, malalaki na rin yung tilapia sa aming palaisdaan. Kasi mga 7 months na. Pero yung bago namin inilagay ay mga uh, magto 2 months pa. Parang parang mga 30 grams o 50 grams na ang isa. Kaya pag ano hilig mo, gawin lang natin. Basta masaya ka at wala kang taong piniperhisyo, wala kang hinihingan, pinaghirapan mo lahat ng ipinupundar mo, ay masaya po yan. Asawa ko po, salamat, natuto rin mag-fishing. Pero ako po talaga ang naghamon sa kanila. Nasubukan ninyo. Dito masusubukan ninyo. Sa Bible nga, merong fisherman sila Peter, di ba? Yes, tinawag sila ni Lord at sinabi, ngayon mamamalakaya na kayo ng tao. Kaya ako, ganun din. Hindi lang fish ang hinuhuli ko, kundi pati mga tao. Sinishare ka ang kadakilaan ng Panginoon. Kaya pag nandito ka sa karagatan, lalo na pag maalon, maalala mo yung mga naranasan nila Peter. Yung panahon na binabagyo sila, pero si Jesus ay natutulog. Ginising nila. Kaya sinabi ni Jesus, napakaliit ng inyong pananampalataya. At isang saway lang ni Lord sa alon, tumigil. Yan ang mga nahuli namin, di ba? Ang lalaki.
at nag-enjoy talaga kami sa pagpipishing. Thank you for watching and God bless you all. Happy fishing sa ating lahat.